Tinukoy ni Coach Tim Cone ang problema ng Gilas na para sa kanya ay isang magandang problema sa pagpasok ng laban nila sa New Zealand at Australia. Ibinandera naman ng Tall Blacks ang panawagan nitong lumabas ang kanilang supporters sa oras na maglaban ng Gilas at Tall Blacks dahil alam umano nila na muling dudumugin ng Filipino fans ang venue sa Auckland sa July. At si Al Francis Chua naniniwalang may laban ng Gilas sa mga bansang New Zealand at Australia. Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Magandang problema, yan ang tinura ni Coach Tim Cone sa panayam ng media tungkol sa mga naglalakihang players sa hanay ng Gilas, Pilipinas. Sa pahayag, tila walang naaalala ang coach ng Gilas na nagsama-sama umano ang matatangkad at talentadong players. Banggit pa niya, hindi mga makasarili ang nasabing mga players. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Richard D. ng The Manila Times. Magandang problema yan, di ba? Kailan ba huling nagkaroon ng national team ng 4 na players na lampas 6'10" at lahat may talent at skills? Mabubuti silang lahat at hindi madamot. Handa silang gumanap ng kahit anong role para manalo ang team. Kaya madali na lang para sa amin. Ayusin namin yan. Parang masayang-masaya dito si Coach Tim, di ba? Well, ganun siguro talaga kasi 4 sa kanyang players ang malalaki at may kanya-kanyang galing na pwedeng pakinabangan sa oras na makbakan sa World Cup qualifiers ngayong Feb 26 at March 1 dito sa MOA Arena po yan. Totoo rin naman yung sinabi niya na parang ngayon lang talaga nagsama-sama mga katulad ni Kai Soto, UMB, Junmar Fajardo, and of course si AJ Edu na lahat malalaki at may kakayahang sumagupa sa mga kalabang bansa na sobrang titigas at athletic, di ba? Isipin niyo 6'10" pataas ang mga players na to. Ibig sabihin, sobrang tigas ng gitna ng Gilas. Nung panahon na si Kai Soto at Junmar pa lang nasa gitna kasama si Japet Aguilar, pinataob na nila yung Latvia at ng New Zealand. So siguro sa isip ni Coach Tim, bakit hindi nila kakayanin ngayon ulit? Yun yung nakikita natin sa pahayag niya. Unang-una, nagpa-practice din sila. May chemistry din. So sa tingin niya, walang imposible talaga. Siguro magiging problema lang nila sa oras ng laban is yung outside shooting ng kalabang bansa, yung New Zealand at ang Australia. Alam naman natin kung gaano sila katulis dyan Kaya yun ang nakikita natin gagamiting weapon ng New Zealand at ng Australia para makuha nila ang panalo laban sa Gilas, Pilipinas. Kasi nga, unang-una, ang lalaki ng ating mga players dito sa gitna. Pero syempre, anticipated na yan ni Coach Tim Cone at ng buong grupo. Alam na nila yan, kaya tingnan natin kung ano mangyayari sa oras ng bakbakan. Magandang problema sinasabi ni Coach Tim Cone dito So sa palagay ko, magiging magaan ang pagpasok nila sa laban. Hindi katulad dati na marami silang iniisip dahil kulang sa players. Hindi naman kulang actually, no? Pero may mga injured kasi Ngayon, bukod sa nagdagdag sila, si QMB dinagdag nila, makakabalik na ulit si Kai Soto sa lineup. Habang tila masaya si Coach Tim sa pagpasok ng malalaking players sa hanay ng Gilas, Pilipinas, tila hindi naman makahintay ang Tall Blacks sa muling pagsagupa ng kanilang hanay sa grupo ng Pilipinas. Sa huling pahayag nito, ibinandera nito kung gaano kalaking crowd ang hinakot ng laban ng Gilas at New Zealand sa kanilang baluarte. Narito ang kanilang pahayag. Tutukan natin ang sinabi ng Tall Blacks sa kanilang Instagram account. Babalik kami sa Spark Arena para harapin ang Pilipinas. Nung huli naming laro doon, sold out ang venue na may 8,345 fans. Ang pinakamalaking home crowd namin ngayong 2025. Inaasahang dadagsa ulit ang masiglang Filipino crowd sa July 3. Kaya kakailanganin namin ang buong suporta ng mga Kiwi fans habang nagpapatuloy ang laban namin papunta sa 2027 FIBA World Cup. Abangan ang detalye ng mga tiket. Narinig nyo ba yon? Pinakamalaking crowd na naitala sa baluarte ng Tall Blacks noong 2025. Gilas versus Tall Blacks at malaking party po ng mga playoffs yung Filipino crowd, di ba? Kaya parang nananawagan sila yung Tall Blacks sa kanilang supporters na kung maaari, kung pwede, dapat andun sila para hindi masapawan ng Filipino fans na dadagsa sa Spark Arena. Alam nila na malaki magiging parte ng crowd Mahirap kalaban ng New Zealand dahil bukod sa malalaki sila, nasa baluarte pa po sila Habang ang Gilas, aasa tayo sa sigawan at suporta ng fans para magbigay ng init sa kanilang laban. Anyway mga playoffs, para ngayon pa lang hindi lang fans ang excited sa laban, di ba? Kahit ang Tall Blacks, excited na rin sila na harapin ang Gilas, Pilipinas. Mula nung hawakan ni Coach Jude Flabel ang kanilang team, nagtala na tayo ng isang panalo doon. 2 naman ang panalo ng Tall Blacks. So sana makuha naman natin to ngayon sa Spark Arena sa kanilang baluarte. Hindi naman kasi imposible Andyan na yung kailangan nilang bigs. Siguro yung birada na lang sa labas talaga ang kailangan ng grupo ni Coach Tim. At syempre, matinding depensa talaga para makuha nilang panalo laban sa mga Kiwis. Ang panawagan ng Tall Blacks para sa kanilang supporters na lumabas at panoorin ang laban ay hindi naiiba sa panawagan ni Gilas Team Manager Al Francis Chua. Sa kanyang pahayag na inilabas ng SBP,
Inamin nito na kailangan nila ang suporta ng fans, bunga ng mabigat na schedule o bakbakan versus New Zealand at Australia. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Al Francis Chua sa report ng SBP sa sbp.ph. Sana buo yung lineup natin, lalo na si Kai Sotto, sana healthy na siya. Sa tingin ko kung kumpleto tayo, may laban tayo. Kailangan natin ng tulong ng fans ulit para mas ganahan maglaro yung mga players natin kasi mabibigat talaga yung kalaban. So pareho lang sila ng wish ng Tall Blacks, di ba? Sana andun yung karamihan ng kanilang fans para mas ganahan ng mga player na maglaro. Kung dito naman sa atin mga playoffs, walang duda na dudungugin talaga yan. Yung ticket ang patunay dyan eh. Nung bagong labas pa lang ang ticket, halos sold out na kagad yan, di ba? So ibig sabihin, maaasahan ng Gilas ang suporta ng fans dito sa MOA Arena. Ngayong Feb 26 po yan ha. Kahit sasago pa nilang dalawa sa Spark Arena sa New Zealand, hindi rin magiging problema ang Filipino fans. Naniniwala tayo dyan. Kung naitala ng New Zealand ang pinakamalaking crowd last year, posibleng maulit yun ngayon 2026 dahil sa mga Pinoy na gustong saksihan yung bakbakan ng dalawang bansa. Bukod sa panawagan ni Al Francis Chua na manood ang karamihang Pinoy mga ka-playoffs, kapansin-pansin din ang sinabi niya sa interview na may laban tayo kung kumpleto tayo. Totoo din naman kasi, di ba? Napatunayan na nila yan dati pa. Kaya parang kung titingnan mo yung pahayag niya, medyo kumpiyansa siya ng konti dyan. Kasi andyan yung mga bigs natin na makakatulong sa gitna. So ano na lang nakikita natin kulang dito mga ka-playoffs? Sa tingin natin, yung matinding training ng grupo, 10 araw na lang ulit sila eh. Kaya sana, sulitin na nila yon. Malimit 10 araw lang talagang training nila, di ba? Pero iba kasi ngayon eh, hindi sila dadayo. Sa July pa mangyayari yon. Yung pagdayo nila sa NC at sa Australia. Kaya para sa akin, mas makakapag-focus sila ngayong Feb at March dahil dito gaganapin ang mga nasabing laban. So guys, maraming salamat.